Umaga sa lahat ng ating mga kababayan, mga ka-Golden Boy. Umuusok ngayon ang mga balita tungkol sa pagdating ni Rodrigo Duterte sa The Netherlands sa The Hague ICC compound kung saan sinalubong siya ng mga Pilipino. Mayroong dalawang grupo, mayroong mga anti-Duterte, ito yon na grupo, na ang mga migrante sa Europe against sa kay Duterte. At mayroon namang pro-Duterte na naroon, ganyan naman talaga. At iba pang mga media na international ay napakaraming sumalubong kasi ito'y trial of the century. Kaya nga ay grabe ang social media ngayon, Facebook, YouTube, ang, uh, ang ex-Twitter, ang laman ay puro digong. Kaya eto, panoorin natin ang press kong video hatid sa atin ng ating kaibigang UNTV. UNTV, Dumating na sa Rotterdam, Netherlands, si dating Pangulong Rodrigo Duterte alas 11:54 kagabi, Philippine time, para harapin ang kasong crime against humanity na isinampa ng International Criminal Court o ICC. Ayon sa ICC guidelines, kukunin ng Judicial Cooperation Division ang kustodiya ni Duterte sa tulong ng pulisya ng The Netherlands bago siya dalhin sa ICC detention facility sa The Hague para sa medical check-up at booking procedure. Bago lumapag sa The Netherlands, nag-post ang dating Pangulo sa kanyang social media account ng isang video kung saan sinabi niyang nasa maayos siyang kalagayan at handa umano siyang harapin ang kanyang mga nagawa sa nakaraan. My countrymen, just to give you the current situation in this study. Hataw Balita ngayon. Pagkalapag ng sinasakyang eroplano sa The Hague Airport, agad na idiniretso si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa The Hague Penitentiary Institution o Scheveningen Prison bandang alas 7:34 ng gabi sa Netherlands o bandang alas 2:34 ng umaga oras sa Pilipinas. Sa labas ng kulungan, may ilang mga Pilipinong nag-aabang sa dating Pangulo pag pumapasok ang convoy nito sa pasilidad. Samantala, lumapag naman si Vice President Sara Duterte sa Amsterdam Schiphol Airport bandang alas 8 ng gabi sa Amsterdam o alas 3 ng madaling araw naman oras sa Pilipinas. Ayon sa Office of the Vice President, makikipagpulong si VP Sara sa mga abogado at sisikaping makakuha ng access kay dating Pangulong Duterte sa The Hague. Hataw Balita ngayon. Kinumpirma ng Malacanang na may pahintulot mula sa Office of the President ang biyahe ni Vice President Sara Duterte patungong The Hague sa Netherlands. Ayon kay PCO Undersecretary Claire Castro, inisyo ng OP ang Travel Authority ni VP Sara noong Martes alas 8 ng gabi. Umalis ang pangalawang Pangulo patungong Amsterdam kahapon ng umaga kasunod ng pag-aresto sa kanyang ama na si dating Pangulong Rodrigo Duterte na naharap naman sa kaso sa International Criminal Court o ICC kaugnay ng mga dugong kampanya kontra illegal na droga. Hataw Balita ngayon. Bukod kay Vice President Sara Duterte ay nagpunta rin sa The Hague, Netherlands ang isa pang anak ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na si Davao City 1st District Representative Paulo Pulong Duterte. Bago lumipad patungong the Netherlands, nagpalit ng profile picture si VP Sara kung saan makikita ang pulang tali na may nakasulat na Bring Home PRRD bilang panawagan na iuwi na ang ama pabalik ng Pilipinas. Samantala, sinagot ng Malacanang ang pahayag ng Vice Presidente na umano'y state kidnapping ang nangyari sa kanyang ama. State Ano kidnapping. po ba yung elements ng kidnapping? Ba? Loko-loko. Pagkuha ng sapilitan ng walang otoridad. Yan yung pinakasimple. Hindi rin Yan ang alam ang pinakasimple para sa state pambahay. kidnapping. Unang-una po, paano po magiging kidnapping? Naku. Kung may warrant of arrest. It was issued by an authority.
by the court. Hataw Balita ngayon. Hindi pinaboran ng Korte Suprema ang hiling ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na agad maglabas ng Temporary Restraining Order o TRO laban sa pagpapatupad ng arrest warrant at pagsuko niya sa International Criminal Court. Sa halip, Walang binigyan ng TRO. 10 araw ang mga Hindi respondent pinagbigyan. kabilang si Executive Secretary Lucas Bersamin upang tumugon sa petisyon. Oh yes, maraming salamat UNTV para sa napakagandang balitang preskong-preskong nagbabaga pa galing sa The Hague, Netherlands, ang paglapag ng eroplano ni Digong Duterte at ang kaganapan doon.